been a while, no? Nung huli akong nakapag-upload ng video, parang isang buwan na ata yung nakalipas. So pagpasensyaan nyo na. Tayo ay medyo busy sa work. Tsaka ayun, medyo nag-uulan na, no? Yan na. So sobrang tagal, nakapagpalit na rin tayo ng pangalan sa YouTube. Yan. So simula ngayon, ito na yung gagamitin kong pangalan sa YouTube. So kung bago ka nga lang sa channel ko, napadpad ka dito, naligaw ka dito, nakita mo kung saan tong video ko, yan, please consider to subscribe. So para sa video naman natin na to, ano bang ganap natin ngayon? Yan. Yan, papakita ko lang yung traffic dito sa Cabanatuan. Hindi, joke lang. Yan. So pupunta tayo ngayon sa Bristol, Cabanatuan, dahil tayo ay magpapa-install ng mini driving light at saka ng busina. Yan, papa-upgrade na natin yung busina natin na medyo cute yung tunog. So nga pala guys, ito yung ipapakabit ko na MDL tsaka busina. So pakita ko sa inyo itong video na to, quick review lang. So ito guys yung ipapalagay natin ng mga accessories sa motor natin. So dito yung napili ko na mini driving light is yung Senlo M1 na ito yung pinakamaliit nila na mini driving light ng Senlo. Tapos meron siyang dalawang kasamang relay. Tapos isang switch. So open natin. So ito yung kasama niya na switch. Ito yung ima-mount sa side mirror. Kaso ayoko siyang ilagay sa side mirror, kaya bumili pa ako ng isang switch na pwedeng ilagay sa naked handlebar natin. Ito yung domino na 3-way switch. Ito siya guys. Tapos ito yung dalawang relay na kasama dun sa package ng ating Senlo M1. So, dalawang piraso to. Ayan. Ayan. Tapos itong mini driving light, nabuksan ko na siya guys. So, pakita ko lang sa inyo yung laman. Yan, so ito yung dalawang MDL. Maliit lang siya guys. Pag kinabit to sa motor natin, hindi ito ganong pansinin. So yun yung gusto kong mangyari. Yung mini driving light natin, maliit lang. Balik lang natin dito. Tapos itong nasa box, ito yung mga connector niya papunta sa battery. Yan. Siyempre yung mount at saka yung mga bolts. Yan. Meron na rin siya kasama mga allen screw. Yun lang naman yung laman niya guys. So next na natin tong Hella na busina natin. So yung itong pinuha ko yung Hella Midnight Black. Ayan. So napansin ko kasi yung
busina ng Fortress 160. Medyo cute siya eh. Kaya yun, i-upgrade ko na siya ngayon. So, ito yung laman niya. Buksan ko na rin to guys. So yung box niya, ayan, dalawa yung laman na horn. Ayan. So bakit nga ba ako magpapa-upgrade ng busina tsaka MDL? Yun nga kasi una, yung busina gusto ko magkaroon ng medyo brusko na tunog yung ating motor. Yun lang naman. Okay naman yung ilaw nito. Yun nga lang, pagka umuwi ako sa gabi, may mga dinadaanan ako na lugar na sobrang dilim talaga, tulad nitong mga to. Yan, napagdesisyonan ko na magdagdag ng MDL. Yan, for additional visibility lang sa gabi. So malapit na rin naman to, yung Bristol dito. Eto na. Yan, ito na tayo ulit. Yun nga lang. Nako, parang puno. Yan, so nandito na tayo guys. Balikan ko kayo kapag naipakabit na natin yung mga ipapakabit natin, no? What is up? So nakatapos na tayo guys sa magpa-install ng MDL tsaka ng horn. Yan, so inaabot din tayo ng 4 hours doon, no? Kasi nagkaroon pa ng break time si mechanic natin doon, kaya 1 hour break. Inaabot tayo ng 4 hours. So bali guys, ang installation fee ng MDL is 800 pesos. Tapos yung busina naman, installation fee niya ay 600. Yan. So ewan ko lang kung pare-pares ng presyo pati sa ibang branch ng Bristol. So yung pinagawa ko, dito ko pinalagay guys yung 3-way switch natin. Ayan, so anong nangyari lang, dinasog yung brake fluid tank. Ayan, itong buo na to. Kaya yung side mirror natin medyo syempre dumasog din. So mamaya ayusin ko siya kasi hindi na nga siya pantay. Itong side mirror natin dumasog na dito pakakanan. Yan, kasi kung makita nyo dito guys, itong gilid, hindi naman kasya yung 3-way switch dito. Yan, kaya tinadasog ko. So, mamaya ayusin ko siguro. Tingnan natin kung bakit ba ang daming truck. Tingnan natin kung mailagay ko yung 3-way switch sa ibang pwesto.
Pero dito na kasi yung pinaka-ideal na pwesto ng 3-way switch. Ayan, kita nyo, sakto-sakto yung daliri ko na mapindot siya. Ayan. So yun, tapos sound check natin ngayon yung kinabit natin na Hella, yung midnight tone, ano ba yun? Black twin. Teka, paglagpas ito. Yun. Diba medyo brusco na yung ating busina, no? Isa pa nga. Yun. Wala akong makita sa kaliwa, no? Side mirror natin. Hindi ko siya na-adjust din kanina nung umalis ako. Tapos mamaya guys, pakita ko sa inyo yung kinabit nating MDL. So ngayon kasi medyo maliwanag pa, hindi natin siya makikita. So mamaya pagka dumilim, naggabi na, babalikan ko kayo. Tapos ipapakita ko na sa inyo yung pwesto nung MDL. So good evening guys. So ito nga yung sinabi ko kanina. Papakita ko sa inyo yung pwesto ng MDL na kinabit natin dito sa ating Fortress 160. Tapos yung bracket na ginamit ko. So yan. So unahin na natin dito sa may 3-way switch. So unang kabit, dito siya nakalagay. Tapos nilipat ko na lang siya dito kasi yun nga, itong buong brake fluid tank dinasog. So hindi na siya magpapantay dito sa kabilang side mirror. Kaya nilipat ko siya dito. Yan. So okay naman, kaya ko naman siyang abutin. Yan. So ayun. Tapos punta na tayo dito sa may pwesto ng MDL. So dito ko siya nilagay. Ilawan natin, medyo madilim. Yan. So dito ko siya nilagay. Yan. So meron siyang designated na butas katabi nung unang screw ng fairings. So yun. So ganun din dito sa kabila. So dito siya nakalagay. Yan yung pwesto niya. So kailangan gumamit guys ng bracket na L bracket para may kabit yung MDL, kasi yung bracket na kasama ng MDL masyadong malaki. Yan. So bumili ako ng L bracket para maikabit ko siya. Tapos binend ko lang siya ng konti. So ito siya naka L. Ayan, naka L. Binend ko lang siya ng pag ganun para dumiretso yung buga ng ilaw. So yun lang naman guys. So testingin natin. Labas tayo, testingin natin yung MDL natin sa kalsada. What's up guys? So nandito pa rin tayo niyan sa Clark, Pampanga. So may pupuntahan lang tayo na isang spot dito. Medyo liblib. Hindi, joke lang. Medyo payapa, tsaka yun, madilim. Tama-tama para matesting natin at maipakita ko sa inyo yung kinabit nating MDL dito sa ating Fortress 160.
So maswerte tayo ngayong gabi kasi hindi umulan. Ayan, nauubos na kaninang maghapon. So, kanina kasi nag-uulan. So, buti ngayon wala na. So meron tayong pagkakataon para makapag-video, tsaka makapaggala ng konti, makapagpahangin. So nga pala guys, hindi ko na binidyohan yung step by step na pagkabit tsaka yung mga wirings no MDL natin, kasi hindi naman ako magdi-DIY. Yan, so yun din, parang ang video na to hindi para sa mga gustong mag-DIY. So yan, so yan, pinakabit ko siya sa Bristol Cabanatuan. Yan. Tapos so yung unang kabit niya, ginamit ko yung bracket ng Senlo M1. Yan, tapos medyo malaki siya, tapos sumasayad dun sa may tapaludo natin, kaya ayan, umorder pa ako ng bracket. So ngayon testingin natin siya. So ayan guys, nandito na tayo. So sana lang walang mangyaring hindi maganda dito sa mga madilim na lugar na to. Yan. So dito na tayo. Pwesto lang tayo dito. Okay. So ito na guys yung review natin sa kinabit nating MDL dito sa ating Fortress 160. So kung makita nyo yung ilaw na to, ito yung stock light nya guys. Yan, so yan, kung makita nyo okay naman, malakas naman yung ilaw nya. So malaki rin naman yung sakop. So ngayon subukan natin yung Senlo M1. Ito yung low beam na kulay white. So testingin natin. So ayan siya guys. So kung makita nyo, natabunan talaga yung stock light natin, no? Yan. Okay. So sunod natin guys yung high beam. Itong high beam ay yung kulay dilaw naman na ilaw ng MDL. So ayan yung high beam nya guys. Kung makita nyo, hanggang dun sa puno na yun inabot ng ilaw, no? So ayan. So ngayon naman guys, testingin natin dito sa daan yung MDL natin. So tamang-tama yung lugar natin na to na napuntahan, kasi yan nga, hindi siya ganun kaliwanag yung mga daan. So malapit lang naman to sa tinitirhan ko, kaya ayan, naikot-ikutan ko na din yung lugar na to para makahanap ng spot. Yan, so far naman mukhang okay naman yung pagkakakabit natin ng
MDL. Hindi naman tayo tinataasan ng ilaw ng mga kasalubong na, "Oy, ibaba mo yung ilaw mo." Wala naman. So saktong sakto yung pagkaka-install natin ng ating MDL. Bali guys, yung pinakabit natin na MDL, wala siyang combination na yung pagbubusina may yung umiilaw di MDL, wala na siyang ganun. So itong MDL natin ay additional ilaw lang natin, so hindi natin siya gagawing main light. So pag sobrang dilim lang talaga ng mga lugar na pupuntahan or madadaanan natin, saka natin gagamitin yung ating MDL. So yun lang naman guys yung review natin para sa kinabit nating MDL dito sa ating Fortress 160. So thank you ulit sa panonood nyo. Syempre wag nyo rin kalimutan i-like yung video natin. Tapos mag-subscribe na din kayo sa channel ko. Yan, so kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Bye bye. Uy, mag-subscribe ka na ha. Tapos magpakabit ka rin ng MDL.